Ay, nako. Pansin nyo ba? Kapag ang tahanan ay may isang amang o tatay na may tapang at malasakit at pagmamahal sa kanyang pamilya, kung todo talaga disiplina. At walang sinisino. Pag nagkamali, talagang didisiplinahin. Pag ang tatay ay may tapang at malasakit at pagmamahal sa kanyang nasasakupan. Kaya itong kanyang mga nasasakupan, itong kanyang mga anak, ay talagang nirerespeto nila ang kanilang tatay o kanilang ama. Di ba? Kaya ang tahanan ay matiwasay dahil may sinusunod sila. Sinusunod nila ang kanilang tatay, nirerespeto nila. Dahil ang tatay nila, pag nagkamali sila, ay talagang disiplinado. Pinarurusahan at walang sinisino, walang pinapanigan. Ganyan ang tunay na tatay. Ang tunay na may pagmamahal sa kanyang mga nasasakupan. Diba? Pag dinisiplina, walang sinisino. Ha? Ganyan sana sa ating bansa ngayon. Pag nagdisiplina sana ang tatay, dapat walang sinisino. Walang pinapanigan. Lahat na nagkasala sana ay dapat parusahan para irespeto rin siya ng kanyang mga nasasakupan. Lahat ay rirespeto talaga sa kanya dahil sa kanyang pamamalakad. Ganyan sana. Walang sino-sino. Walang sasantuhin. Di ba? Walang papanigan. Lahat sana, lahat. Parusahan. Yung mga kurap na yan, lahat. Maging, ano ba yan? Congressman man yan o senador. Basta lahat. Wala yung pipiliin. Ang nangyayari ngayon, parang pinipili lang. Kaya tayo nagkakaganito. Hindi matiwasay ang ating bansa. Kailangan natin maghanap siguro ng tatay na kaya tayong disiplinahin. Na yung irerespeto nating lahat. Diba? Nangyari na yan noon sa panahon ni Tatay Digong. Diba? Hindi naman tayo ganito na nagkasabong-sabong. May pagkakaisa. Meron mang mga kuan, kakaunti lang. Ngayon, wala na. Tayo-tayo na nagkakaanuhan Diba? Pansin nyo? Wala na tayong pagkakaisa. Tayo-tayo na ang Wala na. Kaya tayo ganito dahil wala tayong isang taong sinusunod. Wala. Talagang kung di tayo makakahanap ng isang taong katulad ni Tatay Digong na kaya tayong pagkaisahin, talagang hindi aasenso ang bansa natin.